Sabi ni Torre, parang kailangan daw mag-look back or balikan yung pamumuno ng kanyang ama na si Presidente Duterte, kung saan meron daw isang general na from 1 star ay na-promote agad, ano? Na-promote agad na tawag dito na maging PNP chief, no? Na maging PNP chief at yun. Sa tingin ko, ang tinutukoy niya dito ay si Senator Bato de la Rosa. Pero ito naman, ang sa akin, doon sa sagot ni General Torre na now PNP chief, no? Si Senator Bato de la Rosa ay hindi inutusan ni Pangulong Duterte na gumawa ng kung ano-ano, 'di ba? Gumawa ng kung ano-ano, na manggulo ng simbahan, hindi siya inutusan na mangidnap ng tao. Yung pagkakatalaga ni Senator Bato de la Rosa ay sa tingin ko ay doon yan sa mga achievement na nagawa niya bilang isang pinuno ng pulis. No? Yun ang tingin ko doon. Ito bang tinutukoy mo, partner Jay, ay yung bagong promote? Ay, oo. Yun yung sinasabi ko ngayon. Yan lang lagi ko nakikita sa mga social media platform. At ang malupit pa dito, mga partner, hindi lang kayo JC member ang mga nagsishare ng mga ginawa niya, na ginawa niyang kabulastugan sa Pilipinas kung bakit siya naging chief PNP. So talagang talagang pinuputakti siya ngayon. Mas matamis pa sa Mas matamis mukha siyang mapait, pero matamis siya sa pangungutya ng mga tao ngayon. Yan. So, ibig sabihin, mukhang mapait kasi medyo hindi ka kaya-aya yung kulay. Hindi kaya yung kulay. Pero, sweet siya dahil pinag-uusapan siya ngayon ng taong bayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na yung mga OFW, na talagang mga tunay na nagmamahal sa bayan. Dahil yan, at ngayon, nakikita natin sa social media, yung pakikibahagi ng ating mga kababayan, hindi lang ng mga miyembro ng KOJC, kundi pati yung mga iba't ibang netizens natin na ibinabahagi sa kanilang mga platforms, itong mga ginawa ni Torre diyan sa Davao City, pati yung sa KOJC, to be exact. And syempre itong kidnap kay Pangulong Duterte. Pero ang pinakamalala dito at marami kasi nasaktan itong KOJC. Ito ang sigurado ko na nagdala sa kanya sa pagiging PNP chief niya, parang AJ. Oo nga eh. At kitang-kita na natin ngayon, yung mga kababayan, talagang mulat na sa nangyari dito sa Pilipinas. Kumbaga, hindi na sila nagpapadala dun sa mga tinatawag natin na maling news na ginagawa. Kagaya na sinabi ni Marcos ni Marcos Jr. na wala ng baril ang mga pulis dyan, pero kitang-kita naman natin na nakatayo pa doon at natutulog pa sila doon sa KOJC. So dito sa mga bagay na to, wala na silang maitatago. Kumbaga, yung ilaw, nakafocus na sa kanila. Kahit anong gawin nilang pagbabaganda o pagpapabango sa sarili nila, wala na talagang magagawa. Alam na ng taong bayan kung gaano sila kadumi. Yeah. Pero ang creepy. Alam niyo kung bakit? Bakit, partner? Kasi maiisip mo na wala sa katinuan si Torre. Kasi yung mga pinagsasabi niya doon, yung mga tumatagos-tagos daw si Pastor sa dingding. Tumatagos sa dingding, alam mo, magikero. Tapos yung heartbeat doon sa ilalim ng school na binutas na, nagbutas nga sila. So ang daming kapalpakan, pati yung mga imbornal, binubuksan nila kasi nandun daw yung heartbeat. Hanggang dun sa may taniman ng KOJC sa mga petchay. Pati yung petchay po ito totoo po ito. Petchay, yung puno ng kamatis, heartbeat po niya ni Torre doon sa KOJC compound. Sobra talagang kami ay naano sa kanya, pinagtatawanan talaga siya namin na noong mga panahon. Tapos magugulat tayo, isa ng ganap na PNP chief. Pero may panaginip ako dyan. Sige, bitawan mo na yung panaginip mo. Baka makalimutan mo hirap ako matulog. Pero pag nanaginip, pag ako nakatulog, rekta may panaginip agad dyan. Galing, no? Sige, may mga pulis na nanggigigil na kay Torre. Naku. Oo, hindi natin alam kung ano gagawin pero talagang maraming mga pulis na kasi totoo naman na maraming mga pulis na mas deserve sa posisyon ni Torre ngayon. Kaya yung doon sa panaginip ko, nanggigigil na sila na parang
Kami, nagsusunog kami ng kilay. Tapos ikaw, nagpapakasarap ka lang. Ay, sarap naman ang buhay ni, ni Tory, no? At actually, itong sinabi ni Mayor Baste na itong pagiging chief PNP ni Tory ay talagang ito ay reward. Ito ay award nga. At sinasabi dito ni Mayor Baste na hindi, wala talagang ibang dahilan kung bakit naging PNP chief yan dahil ito ay sunod-sunuran sa kanyang amo. Pero sumagot na si Tory eh. Ano sabi? Sumagot si Tory. Kalmado naman yung sagot niya na Nagsasalita pala kahoy. Ha? Nagsasalita ang kahoy. akala ko, nagulat nga ako eh. Bigla nagsalita eh. Ayan. Ang, Yan na. Doon ako tawang-tawa sa damit niya na yan. hindi bagay eh, no? Hindi, tsaka alam mo yung parang lumulutang lang yung lumulutang lang yung uniform. Para walang tao. Parang walang tao. Magkaiba kasi kayo eh. Magkaiba kasi kayo ni Senator Bato de la Rosa. Kasi yung unang sinasabi niya, yung unang parang ipinamumukha niya sa taong bayan na bakit si Pangulong Duterte may promote din naman na isang PNP chief na 1-star lang. Yun nga, ang pagkakaiba doon, si Senator Bato ay hindi inutusan ng manggulo ng isang simbahan, hindi inutusan ni PRRD na mangidnap ng dating presidente. So magkaiba kayo. So yun ang tinatawag natin na promotion based on merit. Dahil yung promotion na yon ay nakita siguro ni Pangulong Duterte dahil doon sa kasipagan at talaga namang trabaho ni Senator Bato de la Rosa na doon ay pulis, lalo-lalo na dyan sa Davao. Magkasama sila eh. Kaya alam ni PRRD kung ano ang kalidad ni Bato de la Rosa. Hindi katulad ninyo. Ngayon lang naman kayo nagkakilala ni Marcos. Kayo, partner. Alam niyo ba na ano ko yan? Sa sobrang bad trip ko dyan kay Tory, na panaginipan ko Uy! yan. Totoo talaga. Panaginip na naman. Oo, nanaginip ko. Magaya ka sa Ang panaginip. panaginip ko, Oo. yung mga vlogger daw, iniisa-isa niya na. Kumbaga, Iisa-isahin niya na. ano niya na, pupuntahan niya sa isang lugar. Tapos yung pag binasa mo yung warrant of arrest, nakapangalan sa'yo. Pero hindi doon sa lugar na nandun ka. Diba? Halimbawa, pag may warrant of arrest, kailangan yung lugar Kung saan ka nakatira. kung saan ka nakatira, dapat nandoon. Pero kung wala ka doon, hindi mabisa yun. So parang ganun ang gagawin niya. Parang wala na siyang pakialam kung bahala na kayo. Parang ganun pa rin. Ginawa niya kay Pastor. 'Di ba? Na hindi naman kay Pastor nakapangalan, pero yun ang tinutugis nila. Yun ang pinupuntirya nila. So hindi malabong mangyari yan ngayon kasi itong ang nagawa niya na noon na hindi pa siya PNP chief. Paano pa ngayon na mas malakas na siya? 'Di ba, mga partners? Tsaka ang ang nakakatakot dyan. Kasi di ba may binitawan sa salita na paramihan ng huli. Yan ang napag-usapan So, natin nakaraan. dito kasi sa pag-promote or ni Tory, una-una niya, ang una niyang ginawang achievement, yung ginawa niya sa KOJC. So, ang nakakatakot dito, baka gawin din ito ng ibang mga kapulisan. Hindi lang sa KOJC sa iba't ibang relihiyon sa Pilipinas. Hindi lang relihiyon. Sabihin na natin na komunidad. Kahit sabihin na natin. Hindi, sabihin na natin talaga kasi eto kasi alam nyo, pinakamahirap na gawan ng katarantaduhan ng isang relihiyon. So doon tayo po talaga doon talaga tayo mag-stick doon sa relihiyon na baka yung ibang mga kapulisan talagang mas abusuhin pa nila yung iba pang mga relihiyon para lang makuha yung mga ganitong parangal kay Tory. Kasi Pwede. ang bilis ng nangyari kay Tory, no? So ayun nga, kagaya nga ng sinasabi ko, isa sa mga napanaginipan ko na si Tory lang talaga ang pumayag sa misyon na salakayin, guluhin, bulabugin ng KOJC compound sa dinami-daming pulis na kinausap doon, si Tory lang ang pumayag. Kasi nga hindi nga rin talaga nila kayang gawin. Kasi kung yung mga Hapon, mga Kastila, hindi nagawa to sa mga relihiyon, sa mga simbahan natin, na ganyang pangbabastos, si Tory at ng Administrasyong Marcos lang ang nakagawa niyan. Kaya nga nakakatakot dyan, baka ito ay gayahin ng ibang mga kapulisan sa ibang mga relihiyon. No? Kaya medyo nakaka-alarma talaga itong mga nangyari na to. At ito pa, ang pinakamalungkot pa dito, may mga namatay.
Diba? May mga namatay, tapos gagawin mo nga, Chief. Parang ang ano talaga. Tsaka yung about kay Bato at kay Torre, o totoo yun, magkaiba sila. Kahoy ka, bato yun. Ayun lang. Oo. Tsaka ito, no, may parinig ito si Torre doon sa ano. I don't know kung sino pinaparinggan niya doon sa sinabi niya, kapag ikaw inutusan kang gawin ng trabaho, gawin mo trabaho mo. Kasi pag hindi mo yan ginawa, may gagawa niyan para sa'yo. Yun lang nangyari sa kanya eh. May mga inalok ng mga general na gawin itong trabaho para lusubin ang Kingdom of Jesus Christ, tumanggi. So, natatanging si Torre lang talaga ang naglakas ng loob para gawin ito. At siguro, alam na natin nahanda na si Torre sa anumang consequences na mangyayari dito. Kasi sinabi niya nung nandiyan sa na pwede siyang mamatay sa ginawa niyang ito. So, ibig sabihin, malaking risk talaga yung ginawa niya at alam niya yon sa sarili niya. Kaya nga, tuwang-tuwa siya ngayon Hindi magkamayaw ang kanyang kasiyahan dahil siya ay naging PNP chief, no? So, pero ang taong bayan, kahit saan mo tingnang anggulo, yung majority ng taong bayan ay hindi pumapabor dito sa promotion na ito. So, ito yung the most hated promotion in the history of the PNP dito sa Pilipinas. At yung kanina na sinabi ni Jay na yun nga, paramihan ng huli, pumalag nga dyan ang Commission on Human Rights, no? Pumalag ang Commission on Human Rights kasi baka mangyari yung mga kota-kota system, no? Kasi pagka yung ibang mga pulis ay nakakota na at yung ibang mga pulis ay hindi pa, baka mamaya ang mangyari, baka maabuso ang kapangyarihan ng mga pulis at magkaroon nga ulit itong katulad itong warrantless arrest at ang sasabihin sa'yo, huhulihin ka at sa husgado ka na lang magreklamo. Yun ang nakakatakot dyan. Parang LJ. Tsaka ang isa pang nakakatakot, yun nga yung sinasabi ni partner Jay, yung ginawa niya sa simbahan Kasi ang laking ang laking kabastusan niyan. Okay na tayo na magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng relihiyon. Kung ano pinapaniwalaan mo, gagalangin ko yan. Yes. Ganun ka rin sa akin, galangin mo. Pero yung ginawa ni Torre, isang malaking kademonyuhan talaga kasi talagang pinasok nila yung simbahan at hindi lang pinasok, binaboy pa na napakalinis. Isang lang yan, hindi mo alam kung sinapian ba siya o dahil lang sa nasilaw sa kapangyarihan o nasilaw sa kayamanan kaya nagawa niya yan, di ba? Kasi walang taong gagawa niyan. Parang inaano mo na rin ng Diyos Although magkakaiba tayo ng paniniwala, pero pag sinabi mong simbahan yan, dapat galangin mo. Yes. Tsaka ang saklap, no? PNP chief ka, ang taas ng posisyon mo. Kung ano yung taas ng posisyon mo, gano'n naman kaliit ng respeto ng tao sa'yo. Nakakalungkot lang. Para sa akin kung halimbawa ako yun sa katayuan ni Torre ngayon, oo, sa tingin ng iba, pag sinabing PNP chief ka, iba ka. Pero eto si Torre, wala talaga. Kung ano yung taas ng posisyon niya, napakaliit ng respeto sa kanya. Kaya siguro pamilya na nga lang talaga ang proud sa kanya Eto kasi si Torre, mas mahalaga sa kanya yung power kaysa doon sa credibility. Eto nakikita ko dito Hayaan mo na, hindi naman na natin makakain yung credibility na yan Ang importante, ma-promote ka, magkaroon ka ng limpak-limpak na salapi at magkaroon ka ng napakataas na posisyon na hinahangad naman talaga ng maraming kapulisan. Ito, delikado to kasi alam naman natin, KOJC, PRRD and all that, sino mga panahon, sa Amerika katulad halimbawa, yung maliban doon sa mga religious group, ay pinapasok din nila o binabastos din nila itong mga pregnancy care centers. Dito din sa atin, sa Pilipinas, may history tayo dito na yung mga Muslim, maraming Muslim na napatay dati doon sa massacre na yun. Ano ba yung tawag sa massacre na yun? Basta mga Muslim ang pinatay doon na sinabi ni Gadon na sana lahat daw ng mga Muslim ay pinagpapatay nila. Sinabi ni Gadon yun. Pwedeng mangyari yun Pwedeng mangyari yun kasi nangyari nga dito sa loob ng isang simbahan. So, ibig sabihin, walang pipiliin. Wala silang pinipili na bastusin, na balatubain. Yung dating presidente nga kung tutuusin, yung presidente na mas marami pang naambag sa bansang Pilipinas, binalatuba nila ikaw pa kaya, kung ikaw ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao,
sigurado ako na hindi sila magdadalawang isip pag ikaw ay napagtripan ka nitong mga ganitong uri ng mga leader o mga aso ng gobyernong ito. So yun, no? Baka mamuti na si Torre. Kaka ano natin. Hindi, okay lang yun para Eto mamuti naman, siya. no? baka tumerno na dun sa damit niya, mahirap eh. Pero eto na, medyo nakakalimutan na rin to. Etong issue, mapatungkol sa Comelec naman tayo. No? Parang, eto, biglang nawala na naman eh. No, biglang nawala itong issue na to. Tayo nga, isa pa yan, yung panawagan ng Duterte 7 at ni Pastor Apollo Siki Boloy na manual counting. Parang hindi na rin pinapansin ni Chairman George Garcia. Bakit naman? Una-una, dapat nilang aksyonan yan kasi request yan ng taong bayan at yan ang kagustuhan ng taong bayan ngayon na magkaroon ng manual counting. So ngayon, parang ano na lang ang nangyari na naman, parang Maharlika Fund, parang 500 billion flood control at BICAM report na parang hindi na napag-uusapan ngayon. Hindi na napag-uusapan yung mga issue na yan. Dito kasi, tapos ito pa, parang biglang nawala si George Garcia. Ano na nangyari sa'yo, Chairman George? Oo, ang tagal na ho naming inaantay ang desisyon mo na magkaroon na ng manual counting. Ang dami na pong buong Pilipinas na ho ang nagre-request sa inyo na magkaroon ng manual counting. But parang bigla kayong nawala at bigla kayong parang natakot kayo. Yung mga ano pa nga, yung una pang issue, hindi nyo pa naipapaliwanag. Tapos eto, tinatalikuran nyo na naman. So napakapangit, no? Parang RJ, about sa manual counting. Kaya nga siguro si George Garcia, less talk, less mistake. Kasi nung una siya nagsalita, nakita natin na sablay talaga yung mga pinagsasabi niya. Magkaiba yung sa una at magkaiba yung sa huli. Kaya siguro ang ginagawa niya ngayon, hindi na lang ako magsasalita. Kasi mawawala din naman yan. Eto nga, kaya siguro nila ito, hanggang ngayon, pinupush nila yung impeachment. At yan, ang laking impact nung pagkaka ni Torre, ha? Parang natabunan nga yun. So, itong mga bagay na to, talagang gagawin nila o mananahimik na lang sila kasi lilipas din naman. Kagaya nga nung sinabi mo, partner na nangyayari dati, yung sa flood control project, sa BICAM report. Yan yung mga yan na dapat nating pinag-uusapan, bigla-bigla na lang yung nawawala pag tumahimik na sila. So, ang gagawin nila, manahimik na lang tayo kasi makakalimutan din naman nila yun. Ayan, kaya tayo mga kababayan, dapat patuloy pa rin tayong hanapin natin yan o mag-ingay tayo patungkol dyan kasi kung mananahimik tayo, mawawala talaga yan. 3 years Ito nga oo. Etong ginagawa nila ngayon, palakiputas na naman ito. Tingnan nyo, nawala na yung Comelec, nawala na yung issue sa manual counting. Pinawala nila. Etong Marcos administration, napakagaling nito sa propaganda talaga. Pagka may gusto silang pagtakpan, talagang gagawa sila ng issue para mabura sa isipan ng tao yung mga ipinapanawagan na napaka-importante katulad nitong manual counting. So now, dapat hindi tayo tumigil sa hahanap sa kanila or kasasabi sa kanila kung ano talaga yung damdamin ng taong bayan. Kasi sa tuwing nakakalimutan natin, gumagawa sila ng bagong issue na para bagang wala ng kasalanan, wala nang nagawang pagkakamali at wala nang dapat ayusin. So hindi po pwede yung gobyerno na ganito. Kasi parang hindi na napapakinggan ang boses ng taong bayan na wala naman sila dyan kung hindi sa boto nitong mga Pilipino na naglalagay sila sa kanilang mga posisyon. At ang dyan, no, sinabi niya yan. May video record na pinangako niya na nung mga una, pwede daw magdala ng cellphone, pwede daw, tapos yung manual counting, sinabi niya rin yan, pero biglang pagdating nung pasimula na yung botohan, biglang bago lahat. Biglang bawal na yung cellphone. Tapos ngayon yung nire-request ni Pastor, nire-request ng Duterte 7 na manual counting, binabaliwala na rin ngayon. Unang-una, sa tutusin talaga, hindi nga talaga dapat ito baliwalain ng Comelec kasi nga,
kauna-unahan sa history ng Pilipinas, sa history ng halalan sa Pilipinas, na nagkaroon ng 17 to 18 million na overvoting. So dapat may paliwanag kasi kung yung ginagawang paliwanag ni Garcia, pasensya na, pangtanga eh. Alam niyo kung bakit? Kasi iba yung tinatanong sa kanya, iba pinapaliwanag niya. Ang ano pa, siya lang ang nakakaintindi doon sa paliwanag niya. Magaling siya magpaikot-ikot ng istorya hanggang sa ibang anggulo niya na dinadivert yung issue. Eto nga, ginagawa niya komplikado ang mga bagay-bagay, yung paliwanag niya, para yung tao mawalan ng gana na makinig sa kanya at umayo na lang doon sa gusto niya sabihin. Pero hindi mo pwedeng ganun. Dapat nananaig yung katotohanan, dapat lumalabas talaga. Kasi questionable naman talaga eh. Yung election, maraming ang iba yung lumalabas doon sa resibo. Tapos may nawalang 5 milyon na boto. So which is sa akin ay talagang napaka-imposible. That's the first time yun na nangyari. At yung wala doon sa tinatawag natin ng mga survey, biglang number 3, number 4. Di ba? Wala tayong magagawa. Kundi, ang manawagan talaga. Dahil kung ito, pakakakalimutan natin, baka mas malala pa yung gawin nila sa 2028 election. Parang RJ. Kaya nga nananawagan tayo dun sa mga senador na nanalo. Wag natin pong tigilan to. Kasi kung hahayaan na lang natin yan na ganyan, malamang, although nasanay na tayo na ganyan, nakalimutan na natin, di ba? Itong election na to, di ba? Nakalimutan na natin. Dumaan ng 1 taon, 2 taon. Limot na ng taong bayan yan. Ano nangyari nung nakaraang eleksyon? Wala naman siguro nangyaring dayaan. Ngayon, gagawin nila ulit. Para nga naman, mapaupo yung gusto nilang mapaupo. Ang mahirap niyan, pag nakaupo, yung mga nandyan, yung mga halimbawa, katulad na lang ni although, imposible nang manalo to si Tamba eh. Pero merong isang sumisigaw na naman dyan. Biglaan na namang lumitaw. Kilala nyo na kung sino yung babae na yan. Hindi, tsaka ito, parang RJ Master, yung pagkahalal ng mga senador, lalo na yung mga bago ngayon, dapat yan sila Senator Bongo, Senator Bato. So, antayin pa rin natin, no? At yung iba pang mga senador na hinalal natin, dapat pag-usapan nila ito. Itong nangyaring sobrang napakalaking overvoting sa COMELEC. Kasi pag hindi natin pag pinabayaan natin to ng pinabayaan, dadalhin nila to hanggang sa 2028 election. Tama yan. Gusto nyo bang maging presidente si Martin Romualdez at maging prime minister ng Pilipinas? Naku po, ngayon pa lang dapat tuldukan na natin tong dayaan na to. Kasi sa oras na iyang mga yan na maupo ulit, kawawa. Tignan nyo ngayon, nire-request nga ng tao, impeach na si Garcia. Si Garcia na request. Bingi-bingihan lang sila. Tama yung sinabi mo, no? Tama yung sinabi mo na yung mga nanalo na mga senador, dapat ito ay imbestigahan nila. Kasi yung mga tao, yung mga botante, wala namang kakayahan Yung mga botante, pagkatapos ng eleksyon, ang gagawin niyan, magtatrabaho na. Wala na silang pakialam kung nagdadaya ba o hindi. Kasi kung yung unang iisipin nila, wala na silang kakainin. So, mga senador talaga, yung mga nanalong senador na talagang para sa taong bayan, yan dapat sila ang humahabol kung ano talaga yung nangyari, mayroon pa talagang dayaan, para na sa ganun, maliwanagan ng taong bayan. Kasi itong administrasyon ni Marcos, katulad ng sinabi ni Mayor Baste Duterte doon sa Dahig, na si Marcos Jr. ay ubod talaga ng kasinungalingan mula pa siya, nang maupo siya sa kanyang pwesto bilang presidente ng Pilipinas. Yun ang madiin ang pagkakasabi ni Mayor Baste Duterte dyan sa Dahig. At ngayon nga, kasama na doon si BP Sara Duterte, no, na isa sa mga tinutulig sa ngayon, mga partners, regarding dito sa impeachment, impeachment na sa tingin ko ay wala nang patutunguhan dahil unang-una wala naman silang bilang diyan sa Senado. At gusto ko nga matuloy itong impeachment na ito para talagang mapatunayan na si BP Sara Duterte ay inosente at para mapahiya ito ang mga nangungutya sa kanya, itong gusto magpabagsak sa kanya, na alam naman natin na
ang unang-una talaga na may pasimuno nitong impeachment na to, itong Makabayan Black, si Franz Castro. At yan, kung makikita nyo sa screen mga partners, ito yung sinabi ni VP Sara Duterte noong natanong siya doon sa doon sa pagpo-postpone ni Chis Escudero nitong impeachment, pagbabasa ng artikulo ng impeachment ni VP Sara Duterte. So, basahin natin. Well, sa pagkakakilala ko naman, kasi ang sinasabi ng mga kritiko, natatakot daw si Chis Escudero, no? Natatakot daw si Chis Escudero kay VP Sara Duterte or kanino mang Poncio Pilato, kaya inuurong. Pero may balita pala tayo dyan. Walang nakikitang pag-asa para sa ikabubuti ng bansa sa ilalim ng bagong liderato ng Philippine National Police. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mas tumindi pa ang pagdududa sa integridad ng pamunuan ng pulisya matapos sabihin ng Davao City Mayor Sebastian Duterte na si General Nicolas Torre ay isa lamang anyang attack dog ng kasalukuyang administrasyon. Si Jason Rubrico ang nagbabalita. Ay, sorry. That's my reaction. Sir, next question. Tumawa lang si Vice President Sara Duterte nang una siyang tanungin patungkol sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Pero nang ibato sa kanya ang parehong tanong sa ikalawang pagkakataon, matindi na ang naging sagot ng pangalawang Pangulo hinggil sa magiging epekto ng bagong liderato ng pulisya sa bansa. Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa. Ipinunto ni VP Sara na ang mismong proseso ng pagtatalaga kay Torre ay puno ng tanong at pagdududa mula pa lamang sa simula na tila pag-uulit sa mga desisyong may bahid ng anomalya gaya anya ng pagkakapili noon ng isang kongresistang may kinakaharap na bribery case bilang House Speaker. Unang-una, doon na lang tayo no sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. So, yung pa lang kaduda-duda na diba? Parang pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. Giit ni VP Sara, lalong tumindi ang duda nang italaga si Torre sa pinakamataas na posisyon sa PNP sa kabila ng naging findings ng Senado na nagsasabing lumabag ang opisyal sa batas sa ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the same way na merong recent findings ang Senate of violations of law of this police officer. So bakit mo naman gagawing chief of police? So masyadong sketchy yung decision. Samantala, mas matapang naman ang naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabing si Torre ay malinaw na ginagamit lang ng Malacanang para sa pansarili nitong interes. I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Diba? But technically, if we talk about the case or we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. Matatandaang si Torre ang nanguna sa iligal at marahas na pagkubkob sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ sa layuning arestuhin si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa mga kasong ibinasura na pero pilit na binuhay muli. Siya rin ang inatasan ng gobyerno para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang hakbang na ayon sa investigasyon ng Senado ay may malinaw na mapaglabag sa batas. He behaved like a criminal. So, bigay na yan sa kanya, PNP niya. No one is impressed. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayun na. Alam nyo mga partner, nakakasawa. Shit, ang mukha ni Torre, lagi na lang siya laman ng balita ngayon. Dahil sa sobrang sobra talagang iba ang ginawa nito ni Torre. Pero yung Martin Romualdez, una pa lang talaga, alam na ni VP Sara Duterte na hindi maganda ang magiging resulta o kahihinatnan nitong gobyerno administrasyon ni Marcos. Dahil unang-una, maglalagay ka dyan ng speaker na may kasong bribery sa ibang bansa. Di ba? Si Martin Romualdez ang tinutukoy niya. Ano masasabi niyo doon mga partners?
Hindi lang basta bribery. Speaker na may sariling speaker. Pa yung malupit doon, no? Tsaka ito kasi si Martin Romualdez, alam nyo kung bakit napaka-weak din. Mas, kung weak na si Marcos, mas weak to. Kasi diba sabi nga ni Jaime Marcos, si Araneta lang tsaka Romualdez na nagko-control sa Pilipinas. Yes. No? So hindi naman sa atin ang galing yan kay Jaime. So dito kasi, biruin nyo, isipin yung maigi, isa kang speaker na may sariling speaker, tapos mas bida-bida ka pa, mas palaki meron ka pa kaysa sa presidente. No? Tsaka, unang-una, yung lugar mo nga, di mo kayang pagandahin. Yun. Diba? Hindi mo kayang pagandahin, tapos kung makailam ka sa problema ng iba, parang tawag dito, parang gusto mong controlling. At katulad niyan ngayon, nagre-request nga itong may mga si Martin Romualdez eh. Yung... Power effect. Power effect. Kasi ang ginagawa niya ngayon, power effect eh. Na hayaan natin, respetuhin na lang natin itong si Cheese, di ba? Yung mga interview, halatadong minsan kasi may mga tao na kunwari mabait sa interview, pero may kita mo sa mata nila na asar na sila eh. Galit na galit na. Oo, kasi isipin nyo maigi minadali nila yung impeachment niya. Siya mismo, minadali niya mismo ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon, na gusto niya naman din madaliin sa Senate. So sa madaling salita, totoo nga yung sinasabi ni Jaime Marcos na siya ang nagko-control ng lahat. Biruin mo, saan ka nakita? Senate President uutusan ng Speaker. Parang ang layo naman ata nun. Parang ang labo ata nun, mga brother. RJ, parang RJ. Regarding kaya Alam mo, kung titignan mo pa lang si Martin, medyo makikita mo na, hindi mo na pagkakatiwalaan. Isang A mo na dyan. 5,000 cash. Yung mga ganun pa yan eh. Eto nga, ang nagiging, kaya nga sabi ni Cheese Escudero, di ba? Senator Cheese. Hindi natin, hindi, kumbaga si Senator Cheese, hindi natin gusto yan. Kumbaga, tsaka especially si Tolentino. Pero may mga sinabi silang okay eh. Although sinasabi ng iba na baka bumabalimbing na naman tong mga to, pero yung impeachment nga niya ni BP Sara, hindi na magtutuloy yan. Ngayon, ang ginagawa nitong Kamara, dinidiktahan nila yung Senado para nga ituloy-tuloy na yung impeachment. Ilang araw na lang di ba? Parang 2 linggo na lang, magpapalit na yan ng 20th Congress. Anong gagawin nila dyan? Mamadaliin. Di parang pag minadali nila yung hearing na yan, impeachment hearing na yan, parang hilaw. Correct, magkakaroon lang ng parang mas lalong magugulo at mas lalong magiging questionable kung itutuloy pa nila yan sa panahong ito, di ba? Yan. So ngayon, makikita naman ulit natin. Kasi dati, nagrambulan na ito, Senate tsaka yung Congress. Nagrambulan na ito dati. So ngayon, parang may muling sisiklab na away at alitan dito sa mababang kapulungan, sa mataas na kapulungan. Dahil ito, yung Senado, mga partners, alam nila kung ano galawan. Sa politika kasi, it's a numbers game. It's a numbers game. So, ibig sabihin, mas marami kang kakampi, mas maganda. Mas mananalo ka. Tulad ngayon, maglalabanan ng speakership, maglalabanan ng Senate President, at mayroong mga tumutunog-tunog na pangalan na tatakbo bilang Senate President. Of course, itong si Cheese Escudero at yung isa pang tatakbo kung sino man yon ay talagang kakausapin or hindi pasasamain ang loob ng kanyang mga kasama para makuha niya yung tiwala, para bumoto sa kanya at maupo siya bilang Senate President. So, I don't think na matutuloy ang etong impeachment laban kay BP Sara Duterte dahil unang-una, wala po silang numbers. Kung bibilangin po natin, mas marami ang papanig kay BP Sara Duterte kaysa papanig doon sa gustong mangyari nitong mga Makabayan Bloc. Kasi unang-una, Makabayan Bloc naman talaga nag-push ng impeachment na ito kay BP Sara Duterte. Nagkataon lang na iisa ang layunin nila ni Marcos Jr., isang layunin ni Martin Romualdez, kaya sila nagsama-sama para pabagsakin ng mga Duterte at mga allies para walang kahirap-hirap na nila makuha kung ano man ambisyon ang meron sa puso at sa isipan nila.
Kaya nga maganda partner kasi kahit sabihin na natin sa Senate may mga sablay, at least hindi sila na didiktahan. Tayo naman dito kahit hindi natin kakampi, kahit kakampi natin, pagka nakikita natin tawa, pinapalakpakan natin. Oo. Pag mali, babanatan natin. Tuloy mo parang AJ. Ayun nga, maganda dun sa Senate kahit na biruin mo 20 palagay ko dapat bawasan na yan sa sa camera kasi ang gulo-gulo nila Sobrang dami nila diyan kaya ang daming utak na nagkakaikot-ikot at especially tanggalin niyo na yung mga diyan, yung mga komunista diyan at ilagay niyo yung dati nga dapat nga ipasok niyo na yan yung Duterte youth wala Ang nangyayari sa atin, yung ginagawa nga ni Comelec chairman palusot lang ng palusot. Ito siguro mas tingin ko mas okay ang nangyayari dito sa Senado kasi yung mga senador natin mas malawak yung kaalaman. Hindi ko naman minamaliit yung sa Kamara, pero mas makikita natin na itong mga senador, hindi basta-basta sila nadidiktahan kumbaga na i-impluwensyahan ng politika. Kumbaga kahit ayaw nila dun sa tao o hindi sila kampi dun sa tao, hindi nila basta-basta lang na, sige gawin natin yan, i-impeach natin yan. Hindi. Nabase pa rin sila dun sa batas. Kaya ayun yung maganda. Sa Senate kasi, una-una nila yung pinapangalagaan nila dyan yung kanilang mga brother, kanilang mga buhay politika. Yan talaga lagi nilang inalagaan yan. Sa Congress hindi naman lahat, pera-pera kasi talaga doon. So tsaka hindi sila masyadong sa kanilang mga political life kasi ilan lang naman kailangan na boto para maging congressman ka. Hindi ka tulad sa Senate, diba? Na talagang milyon. National ang bumoboto. Kasi tsaka national ang bumoboto. At dito kasi may mga alam niyo yung mga senador na yan, lahat yan. Wag na tayong magplastikan dito, lahat yan may ambisyon na maging presidente yan. No? Doon din naman doon din naman sa Congress, meron din doon. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko, kadalasan doon, ang kalakaran doon, pera. O katulad na lang yan, yung about sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, bakit ba naipasa yan? Bakit ba sila pumirma? Bonus. Dahil ba sa Dahil ba karapat dapat? Dahil ba doon sa sa kaso na or doon sa confidential fund? Hindi. Dahil yun, kaya napapirma sila kasi nga may perang involved. Now, pag hindi kayo pumirma, wala kayong budget. There you go. Tatanggalan kayo ng budget. So, kaya ko nga sinabi na ang kalakaran sa Congress is ang sistema diyan ay pera-pera. Pagdating sa Senate, merong pera din pero kadalasan nilang talagang pinupusuan or sinasang-ayunan yung political nila. Political ambition yan. Ayan talaga sa Senate. Ayun. Sa akin naman, tama yung sinabi mo na itong mga kongresista ito talaga namang nabibigyan. Tama naman. Ibinunyag na nga yan, Tobit Tiangco, na kaalyado nila mismo. Yung campaign manager ng alyansa, di ba? Ibinunyag ito na di umano ay meron talagang ipinangako at may ibinigay talaga. So hindi sa atin ang galing yon, sa kanila mismo. Dahil unang-una magtataka kayo kung bakit napakabilis. Napakabilis kung yung mga matitino na kongresista hindi tinakot o hindi nabigyan, hindi boboto ng gano'n yun, ng gano'n kabilis. No? So the fact na gano'n sila bumoto, gano'n kabilis, talaga namang may nangyaring kakaiba. May nangyaring parang magic doon sa pagkapasok nyo sa isang kwarto, paglabas mo, biglang i-impeach na si VP Sara Duterte. Yun ang problema natin. Kaya ako kahit papaano, kudos dito sa mga senador natin, lalo-lalo na kay sa Senate President Chis Escudero na talaga namang naninindigan kung ano yung nakikita nyo tama. Although ako minsan, hindi naman ako pumapabor tayo na Banateros, hindi tayo pumapabor sa mga kilos, sa mga sinasabi ni Senator Chis Escudero. Pero at this time, ngayong pagkakataon ito, tama yung sinabi niya. Kasi unang-una, wala naman tayong mapapala. May impeach nyo si VP Sara Duterte. Pero ako naniniwala ako, nakakasiguro ako na hindi nyo may impeach si VP Sara Duterte. Ang pagpukosan lang natin ngayon, kung paano makakaahon ang ating bansa, ang ating bansa sa kalugmukan, kahirapan, at kung paano may pagpapatuloy yung mga infrastruktura.
Tsaka yung mga susunod na eleksyon, no? Dapat safe, dapat walang daya, dapat ligtas sa dayaan ang ating mga susunod na eleksyon. Kasi katulad nga nito, may mga nagsasampa ng kaso, nagsasampa ng reklamo, pero hindi naman pinakikinggan. Hindi na, kasi walang sapat na oras, walang pondo, mas makapangyarihan ng gobyerno. Pero ito, binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang Commission on Election or COMELEC upang magkomento kaugnay sa petisyong inihain ng NTF-ELCAC laban sa resolusyon ng poll body na nagsasabing isang election offense ang labeling o pag-uugnay sa kandidato sa kriminal o teroristang grupo habang nangangampanya. Si Margot Gonzales, magbabalita. Sa gitna ng mainit na kampanya para sa 2025 national and local elections, naglatag ng malinaw na babala ang COMELEC. Bawal ang diskriminasyon at ang tahasang pag-uugnay sa isang kandidato sa terorismo o kriminalidad. Isa sa mahigpit na ipinagbawal ng poll body ay ang tinatawag na labeling o ang pagtawag sa isang tao na kriminal o miyembro ng isang teroristang grupo habang nangangampanya. Ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines nakasaad yan sa Section 3 ng COMELEC Resolution Number 11116. Sa ilalim ng resolusyong ito, itinuturing ang labeling bilang isang election offense na may kaakibat na parusang pagkakabilanggo mula 1 taon hanggang 6 na taon. Mariing tinutulan ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nasabing resolusyon. Hiniling nila sa Korte Suprema na ideklarang walang bisang pulisiya. Naghain ng task force ng petition for certiorari upang questionin ang legalidad ng nasabing resolusyon. Ayon sa kanila, malubhang pang-aabuso umano ng kapangyarihan ang ginawa ng COMELEC dahil wala sa batas na tahasang nagsasaad na krimen ang labeling. Humiling ito sa kataas-asang hukuman na mapatawan ng temporary restraining order ang resolusyon. Napag-alaman naman na bago inilabas ang resolusyon ay meron ng inihain na disqualification case ang NTF-ELCAC laban sa Gabriela party list dahil sa ebidensya na ang party list ay tumatanggap ng financial assistance mula sa Gabriela na kilalang organisasyon ng CPP-NPA-NDF na isang teroristang grupo. Naghain din ang task force ng DICO case laban sa Kabataan party list dahil sa paniniwala na ito ang responsable sa mga illegal recruitment na nangyayari sa mga estudyante. Samantala, inatasan na ngayon ng Korte Suprema ang COMELEC na magsumite ng komento sa petisyong inihain ng NTF-ELCAC. Meron lamang 10 araw ang poll body para makapagpaliwanag sa kataas-asang hukuman. Gayunman ayon sa COMELEC, hihiling daw sila ng extension matapos matuklasan na hindi ang Solicitor General ang kakatawan sa kanila sa nasabing kaso. Sa halip, ang SOLGEN ay magsisilbing abogado ng NTF-ELCAC. Inaasahan sana namin na ang Solicitor General ang magde-defend sa komisyon. Pero since dito 2 ahensya ng pamahalaan ang involved at ang nakita naming abogado ay ang Solicitor General, so siyempre walang choice ang COMELEC kung hindi po i-defend ang sarili nila laban do sa petition na final po sa amin, and therefore yung pong panahon na naibigay sa amin ay maaari hindi po sapat. Unfortunately, in this case, ang abogado ng NTF-ELCAC ay ang Solicitor General. So the COMELEC will be left to defend itself by our law department. Tumanggi naman ang COMELEC chief na magbigay ng pahayag hinggil sa mga disqualification petitions laban sa Kabataan at Gabriela. Ayon sa kanya, mas nararapat ang Korte Suprema nila ilahad ang kanilang panig. Ito na yung tamang pagkakataon nga siguro. Nagpapasalamat na rin kami sa kanila na tinaas nila kami sa Korte Suprema sa bagay na yan kasi nga may mga bagay na kinakailangang masettle. Kasi kung may mga pending cases sa amin tungkol sa issue ng tagging, later on, tataas din kami sa Korte Suprema dahil baka mali nga yung definition namin ng tagging o kaya naman baka may mas malawak silang pagkakaalam sa tagging o baka naman naging napaka-overbreath ng aming definition sa tagging o kaya naman baka naman talagang wala kaming palang kapangyarihan na mag-punish sa isang organisasyon, tao, grupo pagka sila ay nag-violate ng anti-tagging. Matatanda ang una ng komisyon ng Duterte Youth Party List ang umano'y kakulangan ng COMELEC sa pag-aksyon sa disqualification case ng Kabataan kahit pamamigatin umano ang aligasyon laban sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margaret Gonzales, SMN9 News. Kahit ano, okay, alright. So, yun nga, wala nang masyadong dami pang paliwanag eh. Magpaliwanag ka kung anong nangyari, kung ano yung hinihingi ng Korte Suprema, ibigay mo. Okay? So, hindi yung marami kang palusot na katulad ng sinasabi mo noong mga noong eleksyon, tama na ganun. Kung ano yung realidad, yun ang gawin natin. Hindi yung marami pang palusot na paligoy-ligoy pa.
Kung ano yung hinihingi ng batas, kung ano yung hinihingi ng pagkakataon na ibigay natin, huwag na pagtakpan kung mayroon mang kasalanan. Eh, yan kasi, dyan nabubuking yung may mga ginagawang kalukuhan, ang dami-daming paliwanag. Eh, hindi sagutin mo sana kung ano yung tinatanong sa iyo, hindi tapos ang usapan. Pantes. Puro siya ngayon tanggi, no? Ganito, hindi kasi kami yon. Hindi kasi kami ganito. Wala kasi kaming ganito, wala kaming ganyan. Ano ba naman yan, George? Nung sinisimulan niyang automated counting machine yan, ang dami na nagre-reklamo dyan, panay tanggol ka. Okay to. Tapos ngayon na nagka-problema, puro ka natanggi. Parang RJ. Ikaw Boy George? George tuloy yan. Yun lang naman Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yun Kaya yun. ito ang nangyayari sa kanya. Di ba? Pag ayaw, maraming dahilan. Simpleng-simple lang naman. Nasa batas naman yun na pwede tayo mag-manual recount. Ayun, palusot ka pa rin ng palusot. Hanggang kailan kaya yung palusot niya? Hanggang 2028? Malamang. Ganun gagawin niya. Tapos bobulahin na naman yung mga Pilipino sa darating Yun na naman, eleksyon. di ba? Na ganito, ganyan, maayos, pinag-isipan natin to, tinesting na natin to, wala naging problema. Naknanto ko Pagdating ng eleksyon, puro problema. Nagbawas pa yung 5 milyon na nawala. Di ba? So, but anyway, mga kapatid, no, eto, pag-usapan natin yung picture number 2, kung saan si Pangulong Duterte, naantig ako doon sa sinabi ni Mayor Baste na sinabi daw ni PRRD na 84 years old na siya. So, to me, parang iniisip siguro ni PRRD, no, dahil sa sobrang katandaan na niya, 80 years old na yung mama 80 years old, baka iniisip niya, 4 na taon na siya nakakulong. Kasi yung isang tao na aktibo, yung isang tao na workaholic, ikulong mo yan ng isang araw. Parang feeling niyan, 1 taon na siyang nakulong. Oo, kaya siguro, ganun ang nararamdaman ni Pangulong Duterte. At yun ang sinabi ni Mayor Baste na bukod sa pumayat, yun nga, medyo parang nag-hallucinate na ata si PRRD sa, siyempre, iba yung komunidad na tinitirhan niya ngayon, iba yung tirahan niya ngayon kaysa sa normal na tinitirahan niya dati na nakakausap niya yung mga apo niya, anak, and all that. Ngayon, malungkot yun. Kaya, ako medyo nabagabag talaga rin yung puso ko doon sinabi ni Mayor Baste Duterte, mga partners. Tsaka hindi nagbabago yung suporta ng taong bayan kay Pangulong Duterte. Talagang hanggang ngayon, andun pa rin talaga at hindi yung parang kasi may mga supporters kagaya ng supporters ng mga Pulangaw. Diba? Pulangaw. Yan nila ni Marcos, diba? Ngayon nandyan, bukas wala na. Hindi katulad ng mga supporters ng mga Duterte na talagang simulat nung una pagsuporta hanggang ngayon. Nandun pa rin. Tsaka pinapadama nila, hindi yung puro lang salita. Yung sa Pulangaw kasi, tsaka sa nagsagawa ng pangalan nyo. Tsaka dyan sa Pinklawan, tsaka sa Dilawan, ganyan din. Halos parang sa tutusin nga. Kaya nagulat talaga natin pagkapanalo nito nila Bam tsaka ni Kiko Kasi biruin mo, wala na talaga silang tiga-suporte Tapos biglang nag-number 2, number 5 pa. Galing, Diba? Ang galing mo, Chairman George Garcia. Dali mo mag-magic. George the Magician. Malupit. Tsaka eto nga, dito mo makikita yung mga supporters ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte. Organic talaga. Kasi yung gaya niyan sa Pulangaw, pag hindi mo na bayaran, aalis yan. Lilipat yan sa ibang alam niyo na yun. Di ba? Ibang bakod o ibang pwesto. Kay Pangulong Duterte kasi, yung mga supporters niya, talagang wala kahit alam naman natin, kuripot siya si Pangulong Duterte. Kaya hindi yan magbabayad ng kahit sino para lang suportahan siya. At hindi niya kailangan magbayad ng kahit sino para suportahan siya kasi ang mga Pilipino naramdaman yung ginawa niya. At yung mga plano niya, at ngayon nga, bumabagal, di ba? Kasi pinupolitika. Pero nung nasa posisyon si Pangulong Duterte, ramdam ng Pilipino kung gaano kagaling na leader itong mama na to. At yung sinasabi nga ni Pangulong Duterte na 84 na siya, baka ang tingin ko naman dito mga partner, baka naman gusto niya nang matapos tong
Marcos administration. Kaya sinasabi niya, 84 na ako, baka paglabas ko dito, wala na yung Marcos na yan. Yun. Baka pwedeng ganun. Baka pwedeng ganun. Tsaka ito, basahin ko lang ha. I am eternally grateful for your showing of support and I recognize your sacrifice which you do not have to do so you can now go home. Ito yung sinabi niya kay VP Sara Duterte. Ang sabi dito sa Tagalog, nagpapasalamat daw siya sa pagpapakita ng suporta ng kanyang mga anak, lalo-lalo si VP Sara Duterte, na hindi naman dapat niya gawin. So, pinauuwi niya si VP Sara Duterte. So, parang ano yun, no? Parang ang weird nitong, parang nagpapaalam na hindi ko maintindihan. Ano, parang, basta sa akin, medyo creepy itong mga sinasabi Weird talaga, ni Pangulong Duterte. Pero sana, no, ako, nalulungkot ako na nandyan si Pangulong Duterte. Pero of course, partner, gusto ko makita si Pangulong Duterte na ginagampanan pa niya ang tungkulin niya bilang mayor ng Davao City. So, ipagdasal natin yan. No? Last message, mga partner? Yun nga, no, bilang last message ko, kasi may sinabi si Basti na medyo pumapayat si Pangulong Duterte, di ba? So, kailangan yan, ganyan nga, na ipagdasal pa natin, masuportahan pa natin ang mga Duterte, lalo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tsaka yung isa pa, yung panawagan nga sa manual counting, i-push natin Yan, din yun. At ang pangatlo, yung mga budget na nawawala, pag-usapan ho sana. Kaya nananawagan din ako sa mga senator na yung mga problema na yan, manual counting, yung sa mga budget, BICAM report, flood control, at yung kay Pangulong Duterte, at yung sa nangyari sa kay OJC, kasi may hearing pa doon na hindi tapos. Sana mapag-usapan sa mga hearing sa Senado. Yan po yung aasahan namin. Parang RJ. Ayun, ito lang sa akin, yung mga mahalagang issue po, sana, yun ang ating unahin. Huwag nating unahin yung mga bagay na hindi naman kailangan. Kagaya niyang impeachment, hindi naman magtutuloy yan. Unahin natin yung mga, lalo na ngayon, mga partner, magtatag-ulan na. Mate-testing na naman. Parang ang magiging fact checker niyan, yung bagyo. Kasi, di ba, flood control. Ang isa pa nga dyan, yung sinasabi nila na yung 1 million house per year. Ang tanong ko diyan isa na ba yung babae doon sa Imbornal? Kasama na ba yun sa housing niyo? Baka meron sa ilalim. Baka Kasi may bahay doon. yun yung mga bagay na biruin mo naman, imbis na bigyan mo ng tahanan o bigyan mo ng shelter na para doon sa pamilya na nandun sa Imbornal na nakatira, binigyan mo ng pera. Ubos yun. Hindi mo alam kung saan niya dadalhin yan. Hindi natin alam, hindi naman natin inuhusgahan. Pero may mga tao kasi, may mga kakilala tayo na pag binigyan mo ng pera, hindi nila alam paano gastusin. So, kung ikaw, gobyerno ka, gusto mong tumulong, dapat I-secure mo. alam mo, yung dapat mong itulong, hindi pera. Hindi pera kagad. Kaya, ang tawag sa panahon ngayon, gobyernong ayuda, sinisilaw ang tao sa pera. Huwag po sana maging ganon. Kaya nananawagan tayo dyan sa mga senador o sa mga opisyal natin na hindi dapat tayo manahimik lang patungkol dun sa mga bagay o mga issue na dapat natin tinututukan. Yun ang dapat natin tutukan. Huwag yan puro pamumulitika lang. Kasi pag yan ang lagi nating bukang bibig, walang mangyayari sa Pilipinas. Gusto natin magbago ang Pilipinas, dahil sa ginagawa niyong pamumulitika, lalo tayong lulubog. Anong mangyayari sa atin? Gutom na nga tayo ngayon. May 3 years pa tayo, magugutom pa tayo ulit. Sana naman, kilos-kilos din. Yun, ano? Partner. Sa akin naman, tama yung sinabi mo, ibig na i-secure, binigyan ng pera. This is the government that we have right now. Showing off. Okay, nagpapakita na marami silang pera, dadaanin ka nila sa pera, which is hindi ganun. So sa akin, sana may dumating pang eleksyon, at pumili tayo ng tama sa pagkakataon na yan. Although, alam ko na yung mga kababayan natin, no midterm election ay pumili sila ng tama pero iba yung lumabas sa bolang kristal. So yun ang nakakalungkot. Pero patuloy nating suportahan ang mga Duterte para malagpasan nila yung dilubyo na dinadaanan ng kanilang pamilya. At syempre huwag natin kakalimutan na suportahan natin ang bawat isa na sumusuporta sa ating iniidolo na si Pangulong Duterte, sinusuportahan at kanyang pamilya. At suportahan din natin yung kanyang mga allies na malalakas katulad ni Pastor Apollo C. Kibuloy dahil yan yung mga personalidad na hindi talaga nang iwan kay Pangulong Duterte at sa pamilyang Duterte kahit meron silang option na gawin yon. Yaan ang tunay
na kaibigan. Isinasakripisyo, pati sarili, kabuhayan at kongregasyon para sa paninindigan, sa tama at sa katotohanan. So wala na tayong oras mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli mga kabanateros dito sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Master Judea. At ako naman si Jay Guevara. Ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.